Malamig na yung weather. Nag-start kahapon. Tapos na naman yung panaulan kahapon. Kaya na-double yung lamig. Ngayon malamig na. Hindi na pwedeng wala kang jacket. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, share ko lang sa inyo yung mga kasama ko na galing Metro Pinoy, na mga na-approve na po ng mga visa nila kasi nag-change na po sila ng job title at yung iba naman po ay na-refuse. May dalawang friends po ako na na-approve na po yung kanilang work permit. Last month lang ay na-approve na. Dalawa na po yung kasama ko from Metro Pinoy na na-approve yung work permit nila as a nanny. Okay, so dalawa na po. Na-change na po yung job title from housekeeping aid to nanny na. So ibig sabihin, pag nanny na, magigain na lang po ng working experience dito sa Canada at makakapag-apply na po ng permanent residence dito sa Canada. So ngayon ay meron po akong na-receive na message sa isang kasama ko na meron na na-refuse yung kanyang application. Okay, yung isang friend ko na yun na na-approve last month lang ay na-refuse din po siya nung first apply ng consultant. Yung reason ng kanyang refusal ay nawala po siyang reference letter from employer sa Hong Kong. Good thing, yung friend ko na yon na kailangan ng reference letter sa kanyang employer ay meron pa siyang contact sa WhatsApp yung sa employer niya sa Hong Kong. Kaya nakakuha po at naka-request po siya ng reference letter sa employer niya sa Hong Kong. Eh paano kung wala siyang contact dun sa employer niya? Okay, pero meron akong binigay sa kanyang isang option in case na hindi nga niya makontak yung employer niya, as in wala na talaga silang contact at hindi siya makuha ng reference letter. Pwede naman siyang kumuha ng sworn affidavit sa consulate sa Hong Kong. Kasi ganun yung po ang ginawa ko. Nung kailangan ko ng reference letter, ay syempre nga hindi ako makakuha ng reference letter kasi hindi alam ng employer ko na nag-a-apply ako papuntang Canada. So ang ginawa ko ay kumuha ako ng sworn affidavit consulate sa Hong Kong at nakakuha ko ng sworn affidavit. At yun po ang binigay ko sa agent ko sa Hong Kong, yung sworn affidavit. Nung nag-apply po ako ng work permit, guys, as a nanny, ay hindi po ako nag-upload ng reference letter or sworn affidavit. As in, wala talaga, guys. Hindi po nag-ask yung IRCC ng aking reference letter or sworn affidavit sa employer ko sa Hong Kong. Tapos, pero yung friend ko na yun ay nag-request yung IRCC at wala nga siyang reference letter dun sa kanyang application sa unang apply niya ng work permit, kaya na-refuse yung kanyang work permit. Ngayon, nung nagkaroon na, nakuha niya na yung reference letter, nabigyan na siya ng copy ng kanyang employer sa Hong Kong, ay na-reapply po agad yung kanyang application noong June 2024 at na-approve siya. August 2024 siya na-approve. So, mabilis lang din. June, July, August. Yan po, na-approve yung kanyang work permit noong August 2024. Tapos, nung nag-reapply siya, ay June na. So, ngayon guys, meron kaming isang friend na na-refuse yung kanyang work permit kasi hindi pa niya sinasabi kung ano yung refusal o yung grounds kung bakit siya na-refuse. Kasi, dito din siya sa London. Naiisip ko din ay baka dahil na rin po dun sa paghigpit ng Canada sa mga unemployment rate sa mga provinces. Kasi dito din po siya naka-base sa London, Ontario. Kasi dito sa London, Ontario ay meron pong 6.2% unemployment rate. So baka ganyan din po yung reason. Baka yan po yung isang dahilan ng IRCC kaya po siya na-refuse yung kanyang work permit. Kasi same employer lang naman din siya. Mabibigyan siya ng work permit extension. Hindi ko alam bakit hindi siya nabigyan ng work permit extension. Kasi yan guys ay automatic yan na binibigay ng IRCC kung kayo po ay the same employer lang. Tulad ko, nung nag-apply kami ng new work permit as nanny, after 24 hours ay nabigyan pa ako ng IRCC ng work permit extension sa old work permit ko as a housekeeping aid while naghihintay ako ng aking work permit as a nanny. So ganyan po, automatic po yan binibigay ng IRCC yung work permit extension. Ewan ko dun sa friend namin ngayon, bakit wala siyang
work permit extension. Kasi dapat ho, meron siyang work permit extension yan eh. Siguro, naisip ko din guys, baka dahil na rin sa paggigpit na ng Canada ngayon, na at the same time po ay nasa low wage stream din po yung housekeeper, tunani. Pero hindi naman po kasi kasama yung healthcare eh. Exception naman po, may exception naman po yung bagong rules ngayon ng Canada na hindi naman po maapektuhan yung mga nasa healthcare kasi yung nanny, caregiver ay belongs po yan sa healthcare. So hindi po siya dapat ma-refuse dahil nga po sa unemployment rate, mataas ang employment rate dito sa Canada. So aalamin ko pa guys, dun sa isang friend ko kung ano yung naging reason ng kanyang grounds. Kasi pwede naman ho yung i-reapply agad eh. Kung ma-address niya yung grounds niya, mag-reapply niya. Kasi kung hindi niya po ma-apply yung grounds ng kanyang refusal at mag-apply ulit siya ng panibagong application, ay ganun din po yun. Useless lang po yung pag-apply kung hindi po ma-address yung grounds. Kailangan talaga ma-address yung grounds ng refusal at kung ano yung kailangan ng IRCC, dapat maibigay niya sa second application niya para ho ma-approve talaga yung kanyang work permit. So, yun lang. Kagabi ko lang ho na balitaan yung news na na-refuse nga yung isang kasama namin na siya yung pinakauna talaga ng sa batch namin. 3 months pa lang ata siya dito sa Canada. Nag-apply na yung employer niya ng LMIA para nga ma-change na yung job title niya to nanny. From housekeeping aid to nanny. Kasi ang housekeeping aid kasi wala naman po yung chance na makapag-apply ng permanent residence dito sa Canada. Kasi yun din ang sabi sa amin ng agent namin dun sa Hong Kong na after 3 months dito sa Canada ay pwede na po i-change job title namin as caregiver or as nanny. Pero sa akin, sa sitwasyon ko ay hindi po nangyari yon. Hindi po after 3 months na change agad yung aking job title. Okay, bago mag-end yung contract ko or work permit, bago ma-expire yung work permit ko, 3 months before, 6 months before, nag-apply na po yung employer ko ng LMIA. Kasi matagal po kasi yung pag-process ng LMIA. So, maaga po nag-apply yung employer ko ng LMIA. Kasi, kailangan 6 months before ng expiration ng work permit mo ay dapat nakapag-apply na ng LMIA yung employer mo. Kasi matagal po kasi yan eh. Bago mag-expire yung application mo, bago ma-expire yung work permit application nyo, before, 3 months before, ay kailangan po nakapag-submit na po kayo ng application nyo sa inyong new work permit. Kasi may mawawala kayo ng status eh. Tapos, in case na gano'n, kung mawala kayo ng status, mag-apply kayo ng visitor record para ma-maintain nyo yung status nyo dito sa Canada. At in case na ma-refuse kayo, meron kayong status. Mahirap kasi pag na-refuse kayo at nawalan kayo ng status, pwede kayong mapauwi. Meron kayong 90 days niyan para i-address nyo or mag-apply kayo ng restoration. 90 days application para sa restoration para ma-maintain po yung status nyo. Kaya mahirap po na mawala ng status while waiting po ng work permit. Kaya nga guys, kung kayo po ay mag-apply ng work permit nyo at yung mga visa nyo or work permit nyo ay ma-end na rin, kailangan ho mag-apply kayo ng visitor record para ho ma-maintain yung status nyo dito sa Canada at meron kayong status habang naghihintay kayo ng inyong work permit na ma-approve. Kasi mahirap po, in case sa ganyan po, tulad nyo sa friend ko, na na-refuse siya, what if wala na ho siyang status dito sa Canada, na-expired na yung work permit niya, na-expired na rin yung visa niya, tapos hindi siya nakapag-apply ng visitor's record. So, out of status siya. So, kailangan niyang mag-apply ng restoration. Mahirap yon. Mag-apply ka ng restoration at mag-re-apply ka ulit ng inyong work permit. So, mahirap yon. Kaya po, ang suggest ko sa inyo, in case na ma-end na po yung work permit nyo at ma-end na rin po yung visa nyo, apply ho kayo ng visitor record dito sa Canada. Para ho, habang naghintay kayo, meron kayong status dito kasi hindi nyo po alam kung ilang months yung hintayin nyo. At in case na ma-refuse kayo, ay meron ho kayong status at makakapag-reapply ulit kayo na nandito kayo sa Canada. Meron naman yan, in case na ma-end na yung status nyo, ay ma-end na yung work permit nyo, nakapag-apply na kayo ng inyong work permit, ay naka-maintain status po kayo. Maintain, ibig sabihin, okay yung status nyo, safe kayo dyan. Pero, what if na-refuse kayo at nawalan kayo ng status dito sa Canada? So, kailangan nyo mag-apply ng restoration. Mga nganib yung sitwasyon nyo, pwede kayong mapauwi ng Pilipinas. Tapos, doon na kayo maghihintay ng inyong work permit na ma-approve. So, panibagong naman yun, process naman yun. Kasi alam nyo naman sa Pilipinas, doon kayo manggagaling, ay marami kayong kakailangan ng mga documents na ipaprocess. Kailangan nyo ng UWC. O pag ang UWC, kailangan nyo, ay syempre kailangan nyo
verify ng inyong contract sa Polo. So, yun lang guys. Kailangan talagang anuhin nyo yung status nyo in case na ma-refuse yung inyong work permit. Apply visitor record para ma-maintain po yung status. Huwag nyo pong hayaan mawalan kayo ng status dito sa Canada habang nag-aantay po kayo ng inyong work permit. Okay, so sana nga po yung friend namin na yun ay okay pa yung status niya. Hindi pa expired yung visa niya sa work permit habang magre-reapply siya ng kanyang work permit at meron siyang status dito sa Canada. Napakahirap kung mawawala ng status, kailangan pa mag-apply ng restoration. Kung kayo po ay nandito lang sa Canada at mag-apply po kayo ng mga work permit, kailangan nyo po i-maintain yung status nyo guys. Huwag nyo pong hayan mawalan kayo ng status dito sa Canada kasi napakahirap po. Baka mapauwi po kayo ng Pilipinas na hindi po kayo handa. Yun lang, sinare ko lang sa inyo yung mga possibility na pwede mangyari. Nawalan kayo ng status while waiting ng work permit, tapos na-refuse kayo at wala na kayong status, di ba? Napakahirap yun. So, kaya, guys, apply po kayo ng visitor record in case na ma-expire yung work permit nyo saka visa. Gagawin ko na lang ng panibagong video kapag na-share na ng friend namin kung ano yung grounds ng kanyang refusal. Siyempre ngayon hindi pa namin siya kinukulit kasi nga siyempre nasa malungkot pa po siya ng sitwasyon ngayon kasi nga na-refuse yung kanyang application. We're praying naman na maging okay na po yung application niya at magkaroon na po siya ng panibagong work permit as nani na po. So, yun lang guys, na-share ko lang po sa inyo yung mga experience ng mga kasama ko dito sa Canada at kung paano nila na-address yung kanilang refusal at nagkaroon na rin po siya ng panibagong work permit. Okay, so yun lang guys. So guys, if you find my video helpful, please pakisubscribe naman po and do like and share rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko video. So yun lang guys, thank you for watching. Bye! God bless us all.